Dahil sineselebrate pa rin ang Father's Day, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit pa ba natin ito sineselebrate na dati naman ay wala? Siyempre, obvious naman ang dahilan para mabigyan ng parangal, ng pagpupugay at pasasalamat ang bawat ama ng tahanan. At kasabay na rin yung pagpapaalala na meron pa tayong responsibilidad na dapat nating gawin sa pamilya na kadalasan nababaliwala o sadyang binabaliwala. Sa totoo lang, napakalaking papel ng pagiging ama. Kaya nga tinagorean nila tayong haligi ng tahanan. Pero paano maging ama ang isang lalaki? Matatawag lang ba siyang ama kapag meron na siyang anak? Kayo, ano ang ideya niyo dito? Sa akin, literally, biologically, hindi. Pero kapag tinayuan mo na ang responsibilidad ng isang ama, ikaw ay tunay na ama ng tahanan. Kaya ngayon, humahanga ako sa iyo't sumasaludo dahil sa kabutihan ng puso mo. At ang kabutihan na yan ay nagmumula yan sa Diyos. Kaya ang ginagawa mong pagiging ama sa isang pamilya ay isa ng kabayanihan. At hindi yan nagagawa ng lahat ng kalalakihan. Siyempre sa literal na proseso, kailangan mo muna mag-asawa bago ka magkaroon ng anak para matawag kang isang ama. Pag ama ka na, matik na yung responsibilidad mo ay buhayin at magsikap para sa pamilya. Matugunan ang pangangailangan sa araw-araw, sa pagkain, sa tirahan, sa damit, bukod pa sa pagpapaaral sa mga bata. Kadalasan ang bagay na ito hindi na itinuturo bagkus kinamulatan na natin ito sa isang nagpapamilya. Pero hindi pala nagtatapos dito ang pag-ihaligi natin ng tahanan. Na porket na ibigyan na natin yung material at financial na bagay ay pwede na tayong maging kampante, sumama sa kaibigan, mag-inuman, maglasing, mambabae dahil iniisip natin nagawa na natin at naibigay yung mga pangangailangan nila. Ngayon, may 4 na bagay akong nais bahagi sa inyo na maaring makapagpaigting sa inyong pagsasama bilang pamilya. Una, oras. Ito yung mga oras o panahon na ginugugol natin dapat sa ating mga anak o sa ating asawa. Siyempre, may mga moments kayong matatawag mong espesyal. Quality and quantity time, dapat lagi itong magkasama. Hindi pwedeng quantity or quality time lang. Kailangan quantity and quality time. Di pwedeng quality lang, baka naman yung quality time na yan ay 2 to 3 minutes lang. Tiyak, mabibitin lang sa bonding ang mga anak mo niyan. Di rin naman pwedeng quantity. Dahil kung quantity time, baka naman sa tagal ng pagsasama nyo ay hindi naman kayo nag-uusap. Kaya kailangan quantity and quality time. Alam nyo ba guys, isa ito sa mga struggle ng mga OFW. Bagamat marami ng means of communication ngayon, iba pa rin yung litera mo nakakapiling, nakakabanding ang pamilya mo. Pangalawa, pangangaral at disiplina sa mga bata. Alam nyo, itong dalawang ito, dapat hindi natin ito inaasa sa eskwelahan o sa mga guro. Dahil ang guro, hindi nila pangunahing layunin ang magdisiplina. Oo, malaking tulong yung karagdagan nilang disiplina at pangangaral sa mga bata. Pero as a parent tayo dapat ang magbigay ng malaking impact, malaking impluwensya sa mga bata. Dahil kung hindi natin gagawin yon, iba ang magbibigay ng malamang barkada o sa mga pinapanood nila sa kanilang mga gadget. Obligasyon natin silang bigyan ng mga gandang ugali at mga positibong karakter. Dahil pananagutan pa rin natin ang mga anak natin lalo na kung wala pa sila sa hustong gulang. Kaya kung hindi mo madisiplina ang mga anak mo sa loob ng bahay, oras na lumabas yan at makasalamuha sa tao, yun ang maipapakita niya. Ganon din naman kung nadidisiplina niyo mga anak niyo, masasalamin din yan sa inyo. Pangatlo, emosyonal na bagay. Isa ito sa pinakamahalagang paksa sa loob ng pamilya. Dahil ang dami-dami nating naipapakitang emosyon sa araw-araw. Andiyan na yung tuwa, galak, lungkot, dalamhati, pag-aalala, selos, inggit, at galit. Pero ito ang nabasa ko sa Colossians 3:21. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob. Ibig sabihin, huwag nating pagalitan ng labis ang ating mga anak at baka masiraan naman sila ng loob. Sabi sa ibang salin ng Biblia. Siguro yung mga tatay ngayon, bukod sa duro, mura, ay may palatay pa. Ang mga bata pa naman ngayon, di makuha sa tingin, di makuha sa sigaw. Kailangan tuklasin natin kung saan sila mapapasunod at
mamomotivate o kaya kung saan sila may i-inspire. Pang-apat at panghuli, spiritual na buhay. Ito ang na-overlook o napapabayaan sa isang pamilya na dapat ang ama ang namumuno sa ganitong aspeto ng buhay, hindi lamang ang ina. Isingit ko lang na ang ina ay hindi katulong kundi katuwang ng ama sa paggabay sa mga anak. Ang unang dapat natin ibahaga sa ating mga anak ay yung mapaglabanan yung fear or intimidation. Kasi normal sa bata o sa mga teenager ang matakot, lalong-lalo na kung bago pa lang sa eskwelahan, samot-sari mga alalahanin at intindihan ang kimkim niyan. Kaya napakahalaga sa isang bata ang nabibigyan siya ng lakas ng loob. At spirit yun na ipinapasa mo sa kanya yung lakas na nasa iyo. Ngayon, kung puro takot, kahinaan, kalampahan o kawalan ng kaalaman ang ipapabaon mo sa mga bata, ano na lang ang kahihinatnan niya? Alam nyo, nung bata pa ako, kapag bibiyahe kami ng nanay o tatay ko patungong Manila, nagbibihis pa lang kami, tinatanong ko na sila kung may pamasahe ba kami. Dahil nandun yung pag-aalala ko at takot kong hindi kami makarating. At uulitin ko yung tanong na yun kapag pasakay na kami ng terminal sa bus sa Nabwa, sa Camarines Sur. Pag sinabi na ng magulang kong, huwag kang mag-alala, may pamasahe tayo at may pangkain pa. Doon na lang nawawala ang takot at alalahanin ko. Mahinang saad yun, pero ang lakas ng dating sa akin at napapayapa ang aking kalooban. At relax na ako dahil narinig ko na sa aking mga magulang yung assurance. At huwag niyong biruin yung mga bata kapag ka nasa ganitong sitwasyon kasi magkikreate yun ng confusion sa kanilang puso at isipan. Itong spiritual na tinutukoy ko dito, hindi lang ito nagtatapos dito dahil kung tatalakay natin ang spiritual na buhay, medyo magiging mahaba at malalim ang magiging usapan natin. Bago tayo magtapos, ulitin ko, ang pagiging ama ay hindi nagtatapos sa pagtugon at pagtaguyod lamang ng mga kakailanganin araw-araw. Pagkus may iba pa tayong dapat gawin upang maging buo at matatag ang ating pamilya. Una, maglaan ng oras para sa mga anak at sa asawa. Pangalawa, ang pangangaral at pagdidisiplina sa mga anak katuwang ang asawa. Pangatlo, bantayan ang emotional na aspeto ng mga bata. At pang-apat, gabayan ang pamilya sa espiritual na buhay. Ito ang pinakamalaga. Hinihingi at pinagdarasal ang karunungan para bigyan tayo nito ng Diyos. Ika nga, ang tanging maibibigay mo lamang ay mga bagay na meron ka. Hindi mo maibibigay ang mga bagay na wala ka o wala sa iyo. Sabi sa Kawikaan 4:1, dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama, sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Guys, maraming salamat sa panonood. Subscribe or follow for more OFW Talks and book review. God bless you all.